dakilang Diyos. Okay ba kami lahat? Right, tayo po lahat ay magsitayo at sabit po tayo mag-alay ng panalangin sa ating dakilang Diyos upang gabayan tayo sa ating pong pagbubulay-bulay sa kanyang salita. Ngunit po aming Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, sa kaharian ng trono, kami po dinudulog sa iyong habag, ay narito kami ngayong umaga at nagising ng maayos sa buong magdamag at ngayong umaga, narito kami sa bulwagang ito upang kayo po ay aming purihin, sambahin at pagbulay-bulayan po ang mga salita. Sa bahaging ito ng iyong palatuntunan ay aming pong espiritual na pagkain, pagbubulay-bulayan. Bless us, I pray, and we need the Holy Spirit to lead us. Teach us, I pray, even your servant, whom you will use as your mouthpiece this morning, be your divine ushering power upon him. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita, at po pagbubulay-bulay sa araw. Sa iyo po lahat ng karangalan, kalutian, kapangyarihan sa pangalan ng Apostol Kristo, ito po aming dalangin. Amen and amen. Okay? Makapuno po kami mga oras. Right. Sa araw na to ay muli natin pong pag-aralan ang isa pang talinhaga na nabanggit sa ating nabasa kanina sa aklat ng Lucas chapter 12. Dinaan niya ang isang pagtuturo sa magitan po ng talinhaga sa isang taong tawag dito. Talagang sabi natin rich man. Pagkabanggit kasi rito, certain rich man. Ang talinhagang ito ay ang tanong, ano po ba ang significance ito sa buhay natin sa kasalukuyan? Maaring ang tanong ng marami, hindi naman din ako mayaman eh. So, yan ba ay naangkop para sa akin? Well, atin pong pagmasdan ang mga talata na ating nabasa kanina. Ito ay isang talinhaga. Ibig sabihin ay dinadaan ng Panginoon sa isang istorya na pangkaraniwan. Kaya ang nabanggit dito tungkol sa taong mayaman. Subalit, sa kabila nito ay meron itong makalangit na hulugan. Sabihin natin na ang taong ito ay mayaman, subalit apply din ito sa bawat isa. Hindi man tayo mayaman marahil sa material na bagay, subalit ang kayamanan ng Diyos na binigay sa atin ay talagang kumbaga very plenty and bountifully. Ano ba ito? Ito yung ating buhay personal. Magmula sa ating kalusugan, sa ating pag-iisip, lahat ng meron tayo, maaring pati kasama na yung ating mga source of income, even those properties that we have, or ano man yung mga position that we have today. So masabi natin, that's considered as wealth and riches that God bestowed upon us. So, we must consider, ano ba ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa? Ayon dito sa atin pong nabasang talinhaga, sabi ito, isang taong mayaman, isang araw ay nag-isip siya sa kanyang sarili. Dahil nakita niyang siya ay mayaman at napakarami na ng kanyang mga ani, sapagkat nung panahon ng Biblia, i-consider ang taong mayaman kung malawak yung kanyang lupain at sagana ang kanyang mga ani at mayroon siyang mga kawan ng mga bakahan, tupa, ganun, mga ari-arian niya. At mga ginto, pilak ay mayroon siya. So, consider na yan ay mayaman. Now, sabi rito, and he thought within himself, sige, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruit. Wala akong sapat na silid, kamalig, o sa budiga para aking iimbak ang aking mga ani. Ano bang ani mayroon sila noon? So, ang sikat na crops na kanang hinaharvest sa panahon yun ay dalawa lang. Maaring ito ay barley o sibada o kaya ay trigo. Yan. Wheat. Yan. So, itong dalawang ito ang napakalawak na source of their life and incomes. Yung barley at saka trigo. Pwede rin ubasan. Sapagkat ang ubas ay consider na isa rin sa karangyaan ng buhay kasi ang alak ng mga panahon importante sa kanilang kalusugan. It's not for liquor, for drinkers o para malasing as drunkards, kundi ang alak sa kanila noon, gaya ng ubas, ay importante sapagkat ito ay may kinalaman sa kanilang kalusugan. So, yan yun. Now, anumang crops ang mayamang ito na meron siya hindi detalyado. Pero sabi rito, wala siyang sapat na bangal o kamalig na paglalagyan ng kanyang mga ani.
marahil, para sa akin, mas matimbang para sa akin, maaring ito ay barley o maaring ito ay trigo. Sapagkat yan lang din naman source ng kanilang buhay. Ano ba yung trigo sa kanilang panahon nun? Yan yung pagkain. Yan yung nagbibigay sa kanila ng supply para magkaroon sila ng tinapay. So, pinapowder nila ito at ito yung arena. Kaya sa panahon ng Biblia, maging hanggang ngayon, nagsasabi, huwag ninyong aksayahin ang inyong trigo at ang langis. Sapagkat isang araw, isang takal ng langis, katumbas sa maghapong trabaho ng tao. At isang takal ng arena ay katumbas sa maghapong trabaho ng tao. Bakit ganun? Kasi ito yung kanilang source of income panahon ngayon. Sa ngayon, ganun pa rin, hindi kumukubas yung halaga nitong trigo. Bakit kamo? Ito yung malawak na supply sa buong mundo when it comes to bakery supplies. Ano yun? Arena. Yung mga arena na ginagamit sa tinapay, yan yung trigo. So, napakalawak ng kumbaga ginagampanan sa buhay ng tao nitong produktong ito, trigo at saka ng barley. Ano ba itong barley? Sibada, di ba? Ito yung isa sa pangalawa na napaka-importante sa buong mundo dahil yan ang pinagmumula ng mga maraming source ng mga tinapay o kaya mga drinks, mga tonic drinks gaya ng Milo, Ovaltine o ano pa mga tonic drinks. So may kinalaman yan doon sa barley. Mga health products. Kaya itong taong ito, alinman sa dalawang ito, mayroon siya talagang sagana. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, ano ba ang aking gagawin? Wala akong sapat na laki ng bangan o kamalig para ito aking imbak. Ang ginawa niya, giniba niya yung kanyang kamalig. Maaring mag-aani na siya ng mga ilang araw. Kaya giniba niya at nagpatayo siya ng malaki. At ito ang nangyari. Sabi niya. Verse 19. And I will say to my soul. Sabi niya. Kasi okay na. Malaki yung kanyang kamalig. Sabi niya. Iimbak na to kahit ilang taong hindi ako magtrabaho. Okay lang. Wala akong gagawin. Sabi niya rito. Verse 19. I will say to my soul, Soul, thou hast much good laid up for many years, and take thine ease, eat, drink, and be merry. Wow. Kaluluwa. Sabi niya, sa aking sarili, sabi niya, wala na akong gagawin sapagkat marami na akong na-imbak na kayamanan. Ang gagawin ko na lang ay magsaya, kumain, yan. Take ease in my life, eat, drink, and be merry. Sino mga panahon yun? Ito lang yung kanilang pinakang leisure time. Ito yung kanilang tatawag ng mga ang tawag doon? Mga kapretsuhan sa buhay. Wala sila noon gaya ngayon na pag mayaman ka, abroad dito, abroad doon, punta sa mga iba't bansa, sa iba't mga tourist spots sa buong mundo, pupuntahan mo yan kasi wala ka nang magawa kasi ang pera mo labis-labis na. Kaya wala ka nang ginawa kundi mag-around the world. Yan yung mga tao ngayon. Siguro kung nung panahon yun ay ganito na ang sistema ng buhay nila. Maaring itong tao yun, gato rin ang kanyang gagawin. Maaring sasabihin niya, okay, wala kang gagawin araw-araw, punta sa mall, aksaya ng pagkain sa mga restaurant mamahalin, kumain ng mga gintong cake at kung ano-ano mga parang ganun ba? Oh. So, di ba? So, dahil mayaman eh. Ano ba ang significance ito? Alright. Como, sabi ko kanina, ang yaman na nabanggit sa Biblia ay hindi lamang po wealthy na mga goods. Ang yaman sa Biblia na nababanggit ay yung ating mismong sariling buhay na ini-enjoy natin. We enjoy our mind na tayo'y magaling, mautak, kumbaga, wise ka, kaunting, mo lang, plano mo, pera na agad. Yan. Yaman din sa buhay ng tao ngayon, yung kanyang kalusugan, yung kanyang ganda, kaya ng mga artista, kaya ng mga taong celebrity, yung mga nagmumodel. Yaman yan, source of their wealth. Ngayon, ang tanong, ano ang ginagawa ng maraming tao? Maging ang mga Christian, natutokso rin.
Kaya nga sumasali sila sa mga championship ng mga contest sa TV station para sumikat sila sa TV. Sumasali sila sa mga gantimpala kung yan man ay awitin, sports, o ano-ano man. Nakalimutan na ngayon ang Diyos. Mga Christian to. Nasaksihan natin kahit sa American Idol. Sumasampa yung mga Kristiyano, bagamat ang inawit nila ay hindi mga worldly, subalit ang punto ko rito, kasi ang punteriya nila, magkamal sila ng kayamanan. Sabi nga ng mga tumitindig sa entablado, maging sa tawag dito, sa American Idol. Kaya nila gusto na tumindig ron ay para ipakita sa buong mundo ang kanang galing. At dahil doon, siyempre, source of income. Ayan. Di ba? Kasi milyones ang awards. So, maging ang mga celebrity natin, ganun din. Kahit yung mga taga-simbahan, mga song leaders sa church, natutokso sila para mag-ensayo at tawag doon, tumindig sa entablado para makilala ang kanilang talent para maging source of income. Ano ang ibig sabihin ko nito? Well, ano man ang meron ka, maging businesses man yan, magaling ka sa strategy mo para kumita ka ng pera. Well, yaman yan ng Diyos sa'yo, kapatid. Alalahanin mo, mula ulo hanggang talampakan ng ating paa, ano mang meron ka, ay kayamanan yan ng Diyos na binigay sa'yo. Ngayon, ang tanong, sa lahat bang yan, mula sa utak natin, sa pag-iisip natin, sa ating kalusugan, sa ating kagandahan, sa ating kagisigan, lahat bang yan ay nagbibigay ka ng porsyento sa Diyos? O iniisip mo lang, na-enjoy mo habang kay buhay? Kasi ang tao, iniisip niya habang sila bubuhay, sasabihin sa sarili, sige, mag-enjoy ka kasi sa kabilang buhay wala na ganito eh. Pag tayo namatay, wala na raw. Yan ang isip nila. They don't know about the future things in their lives. Na ang tao pala after death ay meron pa palang eternal destiny. So kung habang ka nabubuhay at hindi mo ginagamit ng wasto ang sarili mo sa harapan ng Diyos, you're very accountable for that. Mananagot ka sa Diyos. Kaya itong tao ito, sabi rito sa ating nababasa, sabi niya, sasabihin ko sa aking kaluluwa, sa aking sarili, dahil marami ka ng yaman at marami ka ng imbak, wala kang gagawin kung di magsaya, kumain, uminom, maglasing, at yun, mag-enjoy. Nakakalungkot, verse 20. But God said to him, thou fool, this night, sabi, thy soul shall be required of thee. Then, who shall those things be which thou hast provided? Ngayong gabi, kukunin ko, o ngayong araw na to, kukunin ko ang buhay mo. Ngayon, sino ang may kinabang ng mga inimbak mong yan? Talagang wala. Kaya nga mga kapatid, gaano man kabuti ang buhay mo, gaano man katindi ang strategy mo, kahit pumasok ka pa sa tinatawag na ghost project, usong-usong ngayon yung mga term na yan ghost project, kakaroon ka ng pera na wala pa namang nakitang kung anong project, mga scam, di ba? So, ano man kahusay ang sarili mo sa pagkita ng pera at pag-imbak ng yaman, kapatid, you're nothing before God unless na ikaw ay magbalik loob sa Diyos. Gaano man kaganda ang tinatamasa mong trabaho, source of income you have, ngunit ang buhay mo ay malayo sa Diyos. O wala kang Kristo sa puso mo, kapatid, wala kang kwenta sa harapan ng Diyos. Sabi ng Diyos, ngayon, kukunin ko ang iyong buhay. Saan ngayon pupunta? At sino ang may kinabang sa mga tinatangkilik mo? Yan. Kaya sa huling talata, sabi nito, so he that layeth up treasures for himself is not rich toward God. Kaya yung mga nag-iimbak ng kanilang mga sarili, para sa kanilang sarili lamang, hindi sila mayaman sa harapan ng Diyos. Ang malungkot dito ngayon ay sa kabilang buhay. Meron tayong istorya na nakikita sa Biblia tungkol kay Lazaro at yung mayamang yun. Na namatay silang parehas. Pagdating sa kabilang buhay, magkaiba sila ng lugar. So hindi na natin yung elaborate kasi alam natin yung bagay na yun tungkol kay
sa kay Lazaro at sa taong mayaman. May connection din dito sa mayamang ito. Kinukuha ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Ito yun. Kapatid, sa araw na to, kung ano man ang iyong ini-enjoy, hindi ka man mayaman marahil sa material na bagay, hindi ka man marahil mayaman sa iyong sa pera o anumang mga wealthies mayroon ka o mga riches, maring hindi ka ganoon. Pero yung ini-enjoy mong buhay, kayamanan yan na binigay sa iyo ng Diyos. Kapatid, ikaw ba ay nag-iisip na ang buhay mo ay maigsi lamang din sa mundong ito? Ito pa, bago tayo magtapos. Mayroong palaala sa Santiago sa kanyang mga sulat. At itong kanyang sulat ay tinatawag na general epistle. Ibig sabihin nito ay walang sinisino ito, walang pinapatangkulan, kundi lahat ng tao. Sa aklat ng Santiago, chapter 4, at ito ang sabi ng Diyos tungkol sa mga taong mga gustong kumita ng malaki at mayaman sa kanilang sarili. Itong paalala ng Panginoon sa magitan po ng Santiago, itong sabi, Go to now, ye that say, maaari kayo pupunta kung saan, at sasabihin mo, today or tomorrow, we will go unto such a city. Yan ang marami sa ating ngayon eh. Wala siyang gagawin, kundi tayo mamasal doon, tayo punta roon, sa lugar na yun, tayo mag-enjoy ng ganun. Okay. Ito sabi, and continue there a year, maaaring sa abroad pupunta, no? And buy and sell and set gain. Tayo ay magdinegosyo, buy and sell. O ano man ang ginagawa mo, o trabaho kaya yan, para ikaw ay kumita. Verse 14. Whereas you know not what shall on the morrow. Ito matindi. Hindi natin alam kung ano ang magiging kinabukasan. For what is your life? It is even before. Ayan. Ang buhay natin ay kagaya lang ng singaw. Ano ba yung singaw? Singaw. Yung bugs. Ngayon mayroon. Mamaya-maya. Saglit lang, wala na. Ganyan ang buhay natin ayon sa Bible. That appeareth for a little time and then vanish away. Yan, yun. Ganyan ang buhay natin. For that ye ought to say, if the Lord will. Ayan ang tumpak sana. Ito dapat ang mangyari. Huwag natin sabihin na ako, paron, ako gaganon-ganon, ako punta sa abroad, ganyan-ganyan. Dapat ang prayer natin, nawa, loobin ng Diyos. Nawa, loobin ng Diyos. Sabi rito, for that ye ought to say, ito ang dapat na sabihin, if the Lord will, we shall live and do this and that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Di ba? Masyado ka nagmamalaki sa iyong sarili. Kung ba, ubod ka ng galing sa iyong skills, pinagmamalaki mo na yan. Hindi mo man lang sinasabi, Lord, kalooban niyo po bang ganito sa aking buhay? Panginoon, kalooban niyo po ako buhay kung maroon? At kalooban niyo po, Panginoon, ito po yung kikitain ko. Sometimes, hindi natin kinukonsulta sa Diyos yan. Okay lang tayo. Sige. Kapatid, sa umagang ko, paano mo ba kinukonsider ang Panginoon sa buhay natin? Sa iyong buhay, personal. Gaano ba siya kinukonsider? Ikaw ba, sa umaga, pagkagising, at gagawa ka ng trabaho mo, anuman ang meron ka na ginagawa mo o obligasyon na gagawin mo, kinukonsider mo ba sa buhay mo higit sa lahat ang Panginoon? Iyo ba sinasabi sa Lord, kayo po ang aking kaagapay, kayo po ang aking katuwang, partner, sa aking gagawin sa maghapon ito. Whether it's business, trabaho, o ano man yan. Atin bang pinipray ang ganun? Paano kalooban niyo po bang ako ay pumunta sa lugar na yan? Bakit natin gagawin yun? Alam natin, ang buhay natin ay hindi natin hindi na tayo may-ari ng buhay natin. We are belongs to God. Tayo'y pag-aari ng Diyos. Why? Because we are bought by the price. At ang halaga na ibinayad ng Diyos sa atin ay ang mismong buhay niya, ang dugo niya dumanak sa bundok ng Kalbaryo. So bilang mga Christians, hindi na natin sarili ang buhay natin. Kaya pag tayo nagpaplano, huwag natin sabihin na, ako paparoon. Wala ka man ng konsulta sa Diyos. Paano kaya ang sabihin mo sa Panginoon, Lord,
Ito po ba ang kalooban niyo sa buhay ko? Ito po ba ang nais niyo sa aking buhay? Ikonsulta mo na sa Lord. Sabi ni Haring Solomon, napakayaman na niya. At siya yung hari na napakatalino. Pero ano sabi niya? Ha? Sabi niya, huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili sa araw ng bukas. Boast not thyself for tomorrow, for you may not know what it may bring forth. Sabi niya. Si Solomon sabi niya. Ito pa sabi niya. In all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat ng iyong plano ng buhay, sa lahat ng iyong mga lakad, anuman ang iyong pinupurpose buhay, in all thy ways, acknowledge Him. And He shall direct thy path. Kanyang pangunahan ka. Be not wise for your own understanding. Huwag tayo maging masyadong over ang tawag doon? Ano yung terms? Masyado ka nagmamalaki, masyado mong pinagmamayabang ang iyong kakayanan, ang iyong mga iniisip, without acknowledging God. Kapatid, sa umagang ito, huwag kang ganun. Hindi natin alam kung gaano kahabang buhay natin. Maaari ngayon, ako, tumitindig dito at salta. Mamaya, pagtalikod ko, yun na pala yung aking katapusan ng buhay. And we don't know. Ang buhay natin para lang isang hamog, isang singaw ng lupang ito. Parang bula na ngayon ay buo. Mamaya-maya, isang segundo, wala na. Ganyan lang ang kamukha ng buhay natin sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa ibang kasultan sa Isaiah, alam nyo ba, ang buhay ng tao ay gaya lamang ng damo at gaya lamang ng bulaklak? Ngayon, pag sibol ng damo ay sariwa siya at ang bulaklak paglabas ay napakaganda. Ngunit pagkadati ng hapon, ang kanyang buhay ay lanta na at handa na siyang igatong sa apoy. Ganyan ang buhay ng tao. Kapatid, sa araw nito, huwag mong ipagmalaki ang buhay mo kay bata pa. O ikaw ay malakas pa. Huwag mo rin sabihin, ako ay matanda na, wala na akong pakinabang. Minsan, nauna pa yung batang-bata sa iyo. Minsan naman, yung nagmamalaki sa sarili, malakas pa. Pagtalikod ng kanyang kakwintuhan, hindi niya alam, nabangga na siya at namatay na. O kaya inatake siya, minsan lang, kinabukasan patay na. Walang nakakasigurado sa ating buhay. Alam nyo ba, kahit saan ako bumaling ng mga istorya tungkol sa buhay ng tao, marami nagmamayabang na sila may birthday, kaya pinaghandaan nilang birthday. Walang masama ron, kapatid. Wala akong laban dun na tayo nagsiselebrate ng birthday. Pero, nakapagtataka na dinideclare ng medical, lalo't mga medical practitioners, gaya ng doktor, gaya ng kung sino mang mga mediko. Pag ang tao ay nagdadalang tao, yung mga kababaihan, sasabihin ng doktor, itong araw na to, itong pitsang ito, mahanganak ka. Oras na lang, bibilangin yan. Kaya magsisilang. Napipredict. Nangyayari. Ang nakakamangha. Pagkamatayan ng pinag-usapan. Pati doktor, hindi, wala siyang sarado yung kanyang prediction. Kapos. May nagpipredict, ito ipaghanda nyo kasi 1 linggo lang buhay nito. Saan ka dyan? Pagtalikod umabot pa siya ng maraming taong mabumatay. Sala rin ang prediction. May nagsasabi, malakas pa ito ngayon, okay to. Naku po, pagtalikod, namatay na. Pagdating ng kamatayan, wala nakapag-predict yan. Sabi ng Lord, ngayon din kukunin ko ang buhay mo. Walang makapagsasabi, makapaghanda kung kailan mangyayari yan sa'yo. Kapatid, huwag mo nang hintayin ang oras na yan. Dahil ang Diyos lang din ang may hawak ng schedule ng buhay natin kung kailan ka mamamatay at kung kailan ka ahaba ang iyong buhay. Diyos lang ang nakakalam na. Kaya sa araw na to, kapatid, maghunos dili ka. Maano bang isang guli natin sa Panginoon lahat ng ating gagawin? Lahat ng ating paplanuhin. Lahat ng ating gagawin araw-araw. Kahit ay trabaho mo na araw-araw at kabisado mo na yan. And yet, dapat mo pa rin isang guli sa Lord ang natin. Kasi ang punto diyan, hindi mo hawak ang buhay mo sa araw ng bukas at mamaya. Diyos lang ang nakakalam niyan. Kaya ngayon pa din, ngayon pa lang, kapatid, tiyakin mo na na ang buhay mo ay sa Diyos.
huwag mong gayahin ang istoryang ito sa parabola na masyado nagmamalaki sa kanyang sarili, na kung siya ay maraming kayamanan, sapat ng kanyang kahit taon ang bibilangin, hindi siya maglikaos. Hindi usapin yan kung buhay ang pag-usapan. Kasi wala nakakalam kung kailan ka mamatay at kung gaano ka pa kahabang mabubuhay. Okay ba, kapatid? So ngayon pa lang, tayo po ay bulay-bulay sa Lord. Sabi natin, Lord, ano pa ba ang plano mo sa buhay ko? Ano pa ba ang iyong nais mangyari sa buhay ko? Yung bumbang binigay niyo sa akin ito po ba ay tatagal? Ako po ba ay manatili dito? Lahat ng bagay. Sabi nga sa Solomon in all thy ways, acknowledge God. Consider God. And God will direct us to our paths. Ano man plano natin sa buhay, ang Diyos ang magdadirect niya sa atin. Basta tayo sumangguni lamang sa kanyang lagat. Pagpalapit ng Panginoon ng kaysa tayo po natin magsalit kay natin. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah. Amin Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa araw na to, ay po'y dumudulog sa trono ng haba. At anuman po yung mga pribilehiyo, anuman po yung mga nakamta namin sa aming buhay sa araw na to, lalo sa mga kabataan. Panginoon, mangusap po ang mga Espiritu sa kanilang buhay. Dahil wala na katitiyak kung kailan kami ilisan ng sanlibutan ito. Kasi ang bawat sa amin ay may kanya-kanyang expiration sa aming katawan lupa. Kaya Panginoon, ang Banal Espiritu ang mangusap sa aming kalagitnaan, doon sa mga nakikinig, maging sa live streaming, na kayo lang ang may hawak ng buhay namin. Walang iba na alam kundi kayo lamang. Kaya o Diyos, ngayon pa lang ay amin na pong sinasangguni sa iyo. Ano man po ang plano sa buhay namin, maging sa iyong lingkod na to, o Diyos. Maging sa iyong kawain sa lugar na to. Bagamat nasasabi niyo kung ano yung mga bagay na mangyayari, subalit yung personal yung buhay, ikaw lang ang nakakalap yan. Kaya Panginoon, sa araw na ito kayo ang isang manguna sa amin lagi habang aming pinapasakop at pinailalim sa iyong kalooban ang buhay namin. Lalo't lalong higit na i-reveal niyo po ang kalooban sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, sa araw ito, sa iyong lahat ng kapasatarangalan. Pagpalain niyo po ba sa amin sa araw ito ng iyong mga salita. Sa iyo pa rin ang lahat ng kapangyarihan, kapangyarihan, kapurihan at pakalanman. Sa pangalan niyo po ang Kristo, ito po ang dalangin para sa kanya. Amen and amen. Amen.